aswang ang pangunahing suliranin ng kabayanang ito. Aswang ang itinuturong salarin, ang nilalang na naging sanhi ng kamatayan ng maraming residente. Tayo ang pangunahing kalaban sa mga mata ng mga taong dito naninirahan. Subalit lingid sa kaalaman nila, mga kapwa-tao nila ang dahilan ng pagkakasawi ng iilan. Sarado ang utak ng mga tao sa lugar na ito. Tanging ang alam nila at kinukonsidera bilang mga kaaway ng kanilang lahi ay tayong mga aswang. Gayong wala naman tayong direktang kinalaman sa mga nagaganap sa kanila. Ngunit tayo ang idinidiin at iginigiit nila na tayo ang dapat magbayad sa pagkamatay ng kanilang alkalde. Wala tayong buwang sa lipunan ng mga tao. Hindi na natin responsibilidad pa ang ipaintindi sa kanila ang sitwasyon ng kanilang lugar. Kung maubos man sila, kung bumagsak man ang kanilang bayan, hindi na yun sa ating pagkakasala. Pinaalalahanan na natin ang kanilang mga pinuno. Sinabi na natin ang dapat nilang malaman. Ngunit, sinarado nila ang mga pinto para sa atin at sa ating pagtulong. Kaya naman, huwag na sanang sumama pa ang kalooban ninyo. Dahil hindi nyo nang pagkukulang pa kung sakasakali man na makonsumo sila ng sarili nilang kaibangan, pagmamataas at pagkabulag. Ngunit ilan sa kanila ay naging kaibigan ko din. Ilan sa kanila ang may mabubuting kalooban. Nakakapanghinayang lamang na pati ang mga mababait at mapangunawang tao ay madadamay sa pagkapalalo ng karamihan. Ang kamatayan ng kanilang alkalde ay isa pa lamang sa pag-uumpisa ng katiwalian sa kanilang hanay. Ano na naman ba yun? Bakit bang hindi nang maubos-ubos pa ang problema? Biglaan naman yata ang pagkamatay ng alkalde ng karating na lungsod, ha? Ayon po sa investigasyon, isang aswang daw po ang may kagagawan. Base po sa mga impormasyong nakalap natin, Chief Babalong, pinaparatangan ng mga tauhan at tagasunod ng alkalde ang isang nagngangalang Casper, isang aswang na nakitang nagpapagala-gala sa kanilang bayan bago mangyari ang sakuna sa kanilang alkalde. Ha? Ang Casper na yon? Buhay pa pala hanggang ngayon, ha? Bakit? Kilala niyo ba yung Casper na yan? Sa iba't ibang lugar lumalabas ang pangalan niyan at hindi siyang natatakot. Ang sabi ng iba, pilit daw na nangungumbinsi ng mga tao na hindi daw banta ang mga aswang. At sa halip
tumutulong daw sila sa mga tao. Naniniwala ba kayo dun? Kilala ko si Casper, ha? Dahil minsan niya na akong tinulungan. Alam niyo, hindi lahat ng aswang ay masasama. Parang mga tao, hindi lahat mabubuti at hindi lahat may kukote, ha? Kung si Casper ang nagsabi, ha, na may problema sa syudad sa kabila na hindi sila ang may gawa, posible na totoo iyan. Ano naman ang koneksyon nun sa ginagawa natin dito sa lungsod natin, ha? Chief, yun nga po ang koneksyon. Naririto po si Casper sa lungsod natin. Kaya ho, ipinapatawag ko kayo ng alkalde natin upang pag-usapan ang gagawing kaparaanan upang mahuli ang si Casper. Naku, hindi nyo pwedeng gawin yan. Hindi yung pwedeng gawin ng alkalde natin, ha? Kailangan ko siyang makausap. Ihanda nyo ang sasakyan at pupunta ako sa kanyang tanggapan, ha? Kung naririto na si Casper, ibig sabihin na naririto na rin ang salot na may gawa ng kapahamakan ng alkalde sa kabilang lungsod. Bilis na, kumilos kayo, ha? At kayo naman dyan, imbis patingin-tingin kayo, magtrabaho kayo. Alamin niyo kung saan matatagpuan si Casper, ha? Hi, good evening po sa lahat. Ako po si Sir Mar ng Midnight DJ Tagalog Horror Story, ang scene narrator po ng Ang Bantay. Ako po ang author, narrator, writer at producer ng kwentong alias Itim na Hunyango, ang pinakamapandindang na antingero, kung saan exclusive na mapapakinggan nyo lamang po sa ating Midnight DJ Tagalog Horror Story channel. Kung hindi ka pang nakasubscribe sa ating channel at narating mo na ang parteng ito ng ating video, mangyaring pakipindot naman po ng ating subscribe button at ishare na rin po natin ang video. Kung mahilig ka po sa ganitong uri ng mga kwento, i-click ang notification bell icon at piliin ang all upang manatili kang updated sa bawat kwentong inilalapag natin. Yun lamang po mga ka-midnight at pumalik na po tayo sa ating istorya. Nang umagang iyon ay kaguluhan ang nararanasan sa karating na lungsod na kinilalagyan nitong si Chief Babalong. Kaya naman hindi magkandamayaw ang mga kapulisan sa parehong lungsod sa usapin tungkol kay Casper at sa pangkat nito na di umano nagdadala ng kamalasan at kamatayan sa anumang lugar na puntahan nila. Ipinagpauna na ito ng otoridad mula sa kabilang lungsod kung saan nga ay kasalukuyan na nagdadalamhati sa kamatayan ng kanilang alkalde. At dahil nga sa marami ang mga reports na nakita umano itong si Casper na nagpapagala-gala sa nasasakupang lungsod nitong si Chief Babalong, maging ang alkalde nila ay nabahala na rin. Ito ay sa kadahilanan na umusbong ang usapin na bawat lungsod ay tinutungo nitong si Casper. At sa bawat lungsod na tinutungo ay namamatay ang pinuno. Ngunit may ibang dahilan itong si Chief Babalong upang maniwala na hindi si Casper ang may kagagawan ng mga kaguluhan at pagkakamatay ng mga tao sa mga nasabing lugar. Dahil ayon nga dito sa hepe ng kapulisan, minsan sa kanyang buhay ay iniligtas siya nitong si Casper.
Narinig niyo ba yung sinabi ni Chief? Hindi daw si Casper talaga ang problema natin dito. Paano kaya siya nakakatiyak na ang parehong Casper ang tinutukoy niya at ang Casper na hinahabol at pinaghahanap ngayon ng mga kapulisan? Alam niyo, kinakabahan ako. Kasi sabi-sabi, oras daw na tumapak na yung si Casper sa isang lugar. Bilang na ang araw ng namumuno doon. Kaya nga si Mayor grabe na't nag-hysterical na. Akalain niyo ipinatawag na ang lahat ng mga gwardiya niya at naroroong nagbabantay sa kanyang kabahayan. Hindi na rin lumalabas ng bahay itong si Mayor. Abay, balita ko nga nagkakaubusan na ng bawang sa merkado. Pati asin pinapakyaw na ng kung sino-sino. Nagkakaroon na ng shortage sa supply dahil sa balita na naririto na naman ang mga aswang sa ating lungsod. Lalong-lalo na ang pangkat na pinangungunahan ng Casper na yan. Kaya naman hindi natin masisi ang mga residente. Lahat sila takot. Lahat sila nag-iingat. Antakin mo, bumaba yung crime rate natin dahil dyan sa mga nagdaang araw. Paano? Wala nang lumalabas sa gabi. Hindi ko alam kung matatakot ako magpapasalamat kay Casper. Ano pa ba yan? Sundin na muna natin si Chief. Ihanda mo na yung sasakyan at kailangan nating magtungo sa bahay ni Mayor. Kunin mo yung hammer. Alam mo naman yung si Chief Babalong. Hindi basta-basta pagdating sa service niya. Kaya kunin mo yung sarili niyang sasakyan. Ay, ewan ko ba dyan kay Chief? Pagka-ikli-ikling tao, hammer talaga ang hilig na sakyan. Halos hindi mo siyang makita kapag nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan na yan. Ha? Gusto mo ba ikaw ang hindi nang makita ng pamilya mo? Ha? At nakuha mo pang makipagkwentuhan dyan imbis nang kinukuha mo na yung sasakyan. Napakagaling mo namang ungas ka. Andyan po pala kayo, Chief. Yun din po. Aalis na po ako. Kukunin ko na po yung sasakyan. At doon nga ay ilang saglit lamang kasama ng kanyang mga tauhan na nakakonvoy sa kanyang sasakyan. Naroroong dumating itong si Chief Babalong sa bahay ni Mayor kung saan naman naroroon nga ang mga tagapagbantay, gwardiya at kahit mga sibilyan na inupahan ng Mayor upang bantayan ang kanyang kinaroroonan at huwag hayaan na sino man ay makapasok. Mayor, andyan na po yung hepe ng kapulisan gaya ng kahilingan nyo. At mukhang marami siyang mga kasamahang tauhan. Magaling. Mabuti naman at tumugon kagad siya. Papasukin nyo na. At ilang saglit nga lang ay naroroon na silang nagkaharap sa tanggapan ng alkalde. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa kahilingan ko. Siguro naman ay hindi nang kaila sa iyo ang kalagayan natin dito sa lungsod. May bali-balita na naririto na ang pangkat ng mga aswang na pinangungunahan ni Casper. At mukhang ako na ang isusunod niya. Ginagawa ko lamang ang trabaho ko, Mayor. Ha? Pero ipagpaumanhin niyo po pero hindi akong sang-ayon diyan sa sinasabi niyo. Ang ibig mong sabihin, mali ang mga paratang tungkol sa Casper na yan. Subalit, Chief, isang aswang si Casper. At kahit saan siyang magpunta, nagdudulot siya ng kaguluhan at kamatayan. Ang ibig mo bang sabihin, hindi siyang naririto upang kunin ang buhay ko? Hindi. Nagkakamali kayo ng pagkakaunawa. Ang ibig kong sabihin,
Hindi ang Casper na yan ang may kagagawa ng pagkamatay ng alkalde at ng iba pang mga tao, ha? Kung magsalita ka, para bang kilalang kilala mo ang Casper na yan? Magtapat ka nga sa akin. Gaano mo bang kakilala ang tinutukoy nating aswang? At paano kung nakakasigurado na mali ang mga paratang ukol sa kanya? Lantaran ang mga ebidensya. Marami ang nakakita sa kanya. Mayor, sabi mo maraming nakakita. Nakita din ba nila na mismong si Casper ang pumatay sa alkalde? Ha? Tama ho kayo. Personal kong kilala yung si Casper. Dahil wala ako dito sa harap niya. Kung hindi niya ako niligtas. Hayaan niyong ako ang gumawa ng paraan dito. Sa kasalukuyan ay pinapahanap ko na ang kinaroroonan ni Casper. At ako mismo, ang haharap sa kanya upang mawala na yung pangamba niyo. Pero Mayor, huwag niyong ibababa ang depensa niya, Tama itong ginagawa niya. Dahil tiyak, naririto din ang tunay na may sala, ang may kagagawan ng pagkakamatay ng alkalde ng kabilang lungsod. Sigurado ako, gagamitin niya ang pagkakataon upang maisisi na naman kay Casper ang kamatayang magaganap dito. Bahagyang tahimik ang alkalde. Lahat ng kanyang mga tagapagpayo, iisa ang ibig mangyari. Ang mahuli itong si Casper at mapatay. Lahat pinapayuhan ang alkalde na huwag munang lalabas at ni huwag makikipag-usap sa mga hindi kakilala. Dahil nariyan ang usapin na may kakayahan umano itong si Casper na gumamit ng mga sumpa sa pamamagitan ng pagpapalipad hangin kung saan sa oras na makita niya ang kanyang punterya o ang kanyang ibig na maging biktima, hindi nitong kailangan ng personal na lumapit, bagkus ang pagpapatangay sa hangin ng kanyang sumpa ay magiging posible. Bagay na kung iisipin nga naman ay napakakonbenyente para sa isang mamamatay tao at para sa isang aswang. Ngunit ganun din ang pagtitiwala niya sa hepe ng kapulisan. Kaya naman nalilito itong alkalde kung sino ang unang paniniwalaan. Dahil nga sa nakikiusap itong si Chief Babalong na huwag munang pakilusin ang mga tauhan niya at hayaan siyang hanapin mismo itong si Casper upang makausap. Mayor, sa tingin ko'y kadaduda ang ginagawa ng hepe na yan. Hindi kayang napasa ilalim na siya sa mahika ni Casper. Hindi tayong maaaring basta-basta na lamang magtiwala dahil buhay niyong nakataya dito. Paano kung bigla na lamang kayong paslangin? Tama, Mayor. Kung ako sa inyo, pakilusin na natin ang ating mga tauhan upang mapatay na yung Casper na yan. Huwag na tayong aasa pa kay Chief Babalong. Bukang hindi natin siyang maaasahan sa pagkakataong ito. Magsitahimik kayo. Matagal nang nagsiservisyo ang hepe ng kapulisan dito sa atin. At ni minsan ay hindi pa naman niya tayong binigo. Isa pa, gusto kong magtiwala na may pag-asa pa ang mga aswang upang maging mabuti at makasundo natin. Iyon ang adhikain ng aking ama na ibig kong ipagpatuloy. Sa pagkakataong ito, bibigyan ko ng panahon si Babalong upang masolusyonan ang problema ito. Kaya walang kikilos sa inyo. Sige na, umalis na kayo.
at ibig ko magpahinga. Masama ito. Mahirap makumbinsi ang alkalde ng lugar na to. Anong gagawin natin? Kung nahihirapan sila, edi gamitin natin si Babalong para mas mapabilis ang pagkilos ng mga otoridad. At doon nga ay biglang nagbago ng anyo ang dalawa na nagpanggap bilang mga tagasunod, tauhan at katiwala ng alkalde ng syudad. Nang makalabas sila sa bahay nito, naroroong gumamit sila ng panibagong anyo ng mga tao upang humalo sa naroroong kasalukuyang nagbabantay ng mga gwardya. Ang dalawang ito ay miyembro ng mga espesyal na uri ng tao na nasa likod ng mga patayang nagaganap, kung saan naman ginagamit nila ang pangalan ni Casper upang maisisi dito ang kanilang pagpatay at pagnanakaw. Itinutumba nila ang mga pinuno na kumukontra sa kagustuhan nila na ubusin ang mga aswang sa paraang ibig nila. Sa madaling sabi, ang ulihin at gawing pagkain o konsumuhin. At isa ang alkalde sa kabilang syudad na kumontra dito dahil nga kagaya ng alkalde ng syudad ni Lezen, ibig niyang magkaroon ng negosasyon o kasunduan sa mga aswang na ito upang mamuhay sila ng payapa dahil batid nila hindi namang basta-bastang mauubos ang mga aswang sa kapaligiran. Kagaya ng mabilis na pagdami ng tao, ganun din naman ang mabilis na pagdami ng mga aswang. Kaya naman imbis nang patuloy na maglabanan ang magkabilang lahi, ang dalawang alkalding ito ay ibig ng buhay, pamumuhay at komunidad kung saan ang parehong lahi ay umiiral. Ngunit hindi ito ang kagustuhan ng mga tinatawag na espesyal na tao, mga makabagong uri ng tao, nang ibig lamang ay konsumuhin ng mga aswang at manatiling tao lamang ang naninirahan sa mga bayan. Kaya naman nagsagawa sila ng kilusan kung saan pinapabagsak ang mga pinuno na kontra sa kanila. Samantalang ang pangkat naman ni Casper at ang ilang mga aswang na nagpupumilit na depensahan at tulungan ang mga tao ay siya namang nadidiin sa problema at kasalanang hindi sila ang may gawa. Sa daan pabalik sa opisina nitong si Chief Babalong, humarang ang dalawang pulis. Chief, samahan ka na po namin sa paghahanap kay Casper. Kami na po ang aalalay sa iyo. Oo nga, Chief. Payagan mo na kami at alam namin kung saan siyang matatagpuan. Ha? Ganyan ba? Abay magaling. Tabi. Chief, ayaw niyo bang mahanap siya? Kung alam niyo kung nasan siya, ha? Di kunin niyo. Sunduin niyo na. At ako'y busy pa. Sige na, tumami na kayo dyan sa daraanan ko, ha? Sambit nitong hepe. Ito ay sa kadahilanan na nararamdaman niyang hindi ito ang mga tauhan niya. Dire-diretso lamang itong hepe ng kapulisan patungo sa kanyang tanggapan. Habang naroroon namang tinawag niya ang isa sa kanyang mga tauhan na abala sa kanyang ginagawa. Hay, ikaw, alertuhin mo ang lahat ng mga tauhan natin dito, ha? Mukhang napasok na tayo ng mga pesting may kinalaman sa mga patayan, ha? Yang dalawang pulis na nasa labas, manmanan niyo at hindi kong gusto ang mga itsura. Yang isang punggok na yan, ni minsan hindi akong tinawag na chief at palaging boss. Pero ngayong araw, chief ang tawag sa akin, ha? Matalas ang paningin, pandama at mabilis mag-isip itong si Chief Babalong.
Kaya naman agad niyang napansin ang kakaiba dito sa dalawang pulis na sumulubong sa kanya. Bukod pa doon, alam naman ng lahat sa buong istasyon na walang naglalakas ng loob na sumalubong sa kanilang hepe sa tuwing paparating ito sa opisina. Kaya maging sila ay kumbinsido na may kakaiba nga dito sa dalawa. Ano gagawin natin at mukhang hindi umubra yung plano natin? Peste. Ang sarap tasahan ng baba na yan. Pinapahirapan tayo. Pare-pareho lamang sila dito sa lungsod na to. Siguro'y kailangan natin silang itumpang lahat para naman mawala ang sakit sa ulo. Kumalma ka lamang. Siguradong may paraan pa upang mapatay natin ang alkalde sa oras na maibaba niya ang kautusan sa manhunt operation para kay Casper. Bakit ba kasing hindi na lamang natin siyang patayin? Kanina ay naroroon na tayo. Di mo bang naisip? Minamanmanan ng kapulisan si Casper. At kapag ginamit natin ang kanyang buka sa pagpatay sa mayor, siguradong magkakaroon tayo ng problema. Masisira ang planchado nating plano. Kaya naman, umalma ka lang. Subalit dingit sa kaalaman nitong dalawa, wala na sa loob ng tanggapan itong si Chief Babalong. Dahil nang pumasok ito sa kanyang tanggapan, agad din itong lumabas sa sekretong daanan upang hanapin si Casper at makausap. Sapat ng dahilan sa kanya ang pagtatangka ng mga espiya mula sa kalaban na pati siya ay biktimahin at lokohin. Sapat na itong dahilan sa hepe upang maunawaan niya ang bigat ng sitwasyon na kinakaharap ng kanilang syudad. Kaya naman sa lalong madaling panahon ay kailangan niyang makausap si Casper upang makapagplano at maisagawa ang nararapat na hakbang upang masukol at tapusin na ang kahibangan ng mga kalaban. Matagal din tayong hindi nagkita, kaibigan. Mabuti naman at maayos ka at mukhang malusog ang pangangatawan. Nako, itigil mo nga yung mga pagbati mong ganyan at kinakabahan ako. Parang imbis nang isipin kong concern ka sa akin parang gusto mo akong lapain. Casper, alam mo naman siguro, at mataas ang patong sa ulo mo. Maraming naghahanap sa'yo, mga mersenaryo at mga tauhan ng alkaldeng namatay sa kabilang lungsod. Ano ba itong pinasok mong gala? Ano ba talagang nangyayari? At bakit na sa aking istasyon mayroong mga espiyang kalaban? Kung ngayon, kumilos na pala sila. Mabuti naman at nakarating ka dito ng ligtas. Hindi basta-basta mga kalaban. Mga espesyal na tao sila na may mga kakayahan upang gayahin ang mukha at pagkilos at pananalita ng iba. Iyon ang ginamit nilang estilo upang maituro at maidiin ako sa mga pagpaslang na ginagawa nila. Maaari bang malaman kung ano ang motibo ng kanilang pagpaslang sa mga pinuno ng bawat bayan? Lahat ng hindi sang-ayon sa kanilang kagustuhan na burahin ang lahat ng aswang na naninirahan sa bawat teritoryo ay pinapatay nila. Oras na salungutin ng sino man ang kanilang ibig na mangyari. Nagiging punterya na ang individual na iyon. Ang alkalde ng kabilang bayan ay kaibigan ko. May mga plano na kami upang makausap ang aking mga kauri at mailantad sa mga tao upang maipakita na hindi lahat ng aswang ay dapat katakutan. Ngunit natulugan ito ng grupo ng mga espesyal na tao na yun. Kaya naman bago pang maisagawa ng alkalde ang aming plano, pinatay siya
gamit ang aking mukha. Kung gayon na may merigro ang buhay niyo, bakit ba naman kasing lumantad kayo sa publiko, Casper? Bakit naman sinasadya mo ang magpakita sa mga tao? Hindi mo bang alam kalat na ang balita tungkol sa pagpapagala-gala mo dito? Kasi po, yun ang aming kaparaanan upang malantad sa publiko ang kinaroroonan nitong si Casper upang maiwasan na gamitin ng mga kalaban ang kanyang katauhan sa pagpaslang. Kung makikita itong si Casper sa isang lugar na malayo sa alkalde, ibig sabihin noon, kahit pang napapaligiran ng mga espesyal na tao ang alkalde ay hindi siyang basta-bastang papatayin. Dahil wala silang maididiin, wala si Casper doon. Ngayon nauunawaan ko na. Mahusay ang naisip mo pero sa ginagawa mo ay ipinapahamak mo lamang ang sarili mo, ha? Di bale. Ngayong nakausap na kita ay nalinawan na ako, ha? Sinasabi ko na nga ba, hindi kang basta-bastang kikilos upang gumawa ng mga makabobong gawain. Ha? Heto ang susi. Alam mo na kung saan niyang gagamitin. Mabuti pang manatili kayo doon at walang nakakaalam ng lugar na iyan, ha? Ako ang bahala at nakausap na kami ng alkalde. Sa ngayon ay naniniwala siya, ha? Na magagawan ko ng paraan ang problemang ito at kakailanganin ko ng tulong niyo, ha? Maraming salamat. Yan na din ang iniisip ko. Nahihirapan na rin kaming kumilos at dituhin ng mga kalaban. Mas marami sila dito sa syudad nyo kumpara sa inaasahan namin. At mukhang nakausap na ang mga tumutugis sa amin mula sa kabilang syudad at ang mga espesyal na tao na narito. Kaibigan, kailangan namin ang tulong mo upang mailantad sa publiko ang kasamaan ng mga espesyal na tao, upang malinis ang ngalan ko at upang magawa natin na mas maisaayos at masigurado ang kaligtasan ng mga tao. Nasa panganib sila. Walang pakialam ang mga espesyal na tao kung ilang ordinaryong tao ang mamatay. Maisakatuparan lamang nila ang kanilang nais. Habang sa isang madilim na parte ng syudad, sa isang malaki at lumang mansyon. Magandang umaga at maligayang muling pagising sa iyo, Panginoon. Medyo magulo ang syudad sa mga nagdaang araw. Mukhang mga nasira ang aso ang mga espesyal na tao at paroot pa rito sa ginagawa nilang pag-ubos sa persa ng mga aswang. Kung gayon, nag-uumpisa na naman ang pagkilos ng mga hibang na tao upang gawing superior ang kanilang uri. Mga parasitiko, mga abominasyon, abnormalidad sa ating kapaligiran. Kailangang mapuksa ang mga espesyal na tao na yan dahil hindi silang nabibilang sa anumang bahagi ng mundong ito. Ang pinagmula ng kanilang kapangyarihan ay abnormalidad na puwersa na hindi dapat umiiral sa mundong ito. Kung gayon, nagbabala ka na bang bumaba sa syudad at makialam sa kanilang gawain? Balita ko, dumating na rin sa syudad na ito si Casper. At sa ngayon, magkausap na sila ng hepe ng kapulisan na si Babalong. Hindi pa natin kailangang makialam sa kanilang mga ginagawa. Hayaan muna natin ang hepe ng kapulisan na asikasuhin ang problemang ito.
Hindi naman siyang mahina. Marunong at madiskarte ang pulis na yun. Kaya naman tingnan muna natin kung ano ang magagawa niya. Huwag tayong ura-uradang makialam. Dahil sa ayokong masama sa kaguluhang ito ang ngalan ko. Maliban na lamang kung ang teritoryo ko na ang pinapakialaman nila. Sa ngayon ay wala kayong gagawin. Obserbahan niyo lamang ang mga kaganapan. Ngunit huwag niyong hahayaan na mapatay nila alinman sa dalawa. Masusunod po, Panginoong Vladimir. Kagaya ng kagustuhan niyo, oobserbahan namin sila. Mula sa pagkakatulog ng halos 1 taon, naroroong muling nagising ang Panginoong may lupa sa nasasakupang kontinente. Ang vampira na namamalagi sa syudad kung saan nakatira itong si Lezen. Si Vladimir, isa sa mga primordial na vampira. Samantalang sa kabundukan naman kung saan naroroon itong si Lezen, ay hindi nang magkandamayaw pa ang mga bulungan, usapan at mga haka-haka kung ano ba ang tunay na mangyayari sa kanila. Ang ilan nag-iisip na lisanin na lamang ang kabundukan at tumiwalag sa kanilang kulto. Ang ilan naman nanlulumo, nanghihina, kawalang pag-asa ang bumabalot sa kanila. Dahil nga sa alam nila na sa oras na dumating na doon ang kapalit ng kanilang kinikilalang babaylan, pati sila ay maaring maglaho na rin sa mundo. Ngunit habang nangyayari iyon, pilit naman silang ikinakalma o pinapakalma nitong si Calixto, habang ang kanilang babaylan ay hindi pa nilang lubusang makausap. Bukod sa labis na panghihina nito, ay tila bang hindi pa nitong lubusang maiproseso sa kanyang isipan at hindi niya pang matanggap kung paanong ang hinirang na babaylan na katulad niya ay natalo lamang ng isang antingero. At ang nakakahiya pa dito, sa mismong teritoryo niya kung saan makapalibot ang mga bagay na pabor sa kanyang kakayahan pagdating sa elemento ng lupa. Rosa, kailangan mong ayusin ang sarili mo. Kailangan wag mong ipakita sa mga antingero na yon na labis kang apektado sa nangyaring duelo. Hindi naman nating inaasahang lahat ang magiging resulta ng laban ninyo. Bukod pa doon, tumanggi ang binata sa kasunduan, sa kondisyones upang mahamon ng duelo ang mga paparating upang ihatid ang panibagong babaylan ng lupa. Pasensya na kayo. Kasalanan ko ito. Naging mapagmatas ako at nagpabaya ako. Naging arugante ako dahil sa inakala kong mahihina lamang sila. Pero nang makaharap ko ang lalaking yon, para akong batang paslit. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Hindi ko alam. Hindi ako karapat-dapat na maging babaylan. Nako, Rosa, huwag mong sabihin yan. Hindi naman lahat. Kagaya mo ang talento at abilidad. At hindi lahat kagaya ng binatang yun. Sadya lamang talagang may mga abnormal sa mundong ito. Kagaya ng nakalaban mong antingero. Sinong mag-aakala na ganun pala ang kanyang kakayahan at estilo ng pakikipaglaban? Ngunit kung ating titingnan, kung tapatan ng kalidad ng mana at ng kapangyarihan, ikaw ay tumanggap ng basbas mula sa gabay ng kalupaan, mula sa mga diwata ng daigdig na ito. Ikaw ay nagtataglay ng kakayahan sa lupa. Ang
ang elemento na kinakailangan ng napakaraming tao sa mundong ito. Alam ko pong sinasabi niyo lang yan para pagaanin ang loob ko. Lahat naman po ng elemento na hinahawakan ng iba't ibang babaylan sa mundong ito ay mahalaga. Hindi ko lang alam kung paano ipapaliwanag sa mga nasa asosasyon kung anong nangyari sa duelo at kung bakit tinanggap ko ito. Huwag kang mag-alala. Kasama mo kami. Hindi ka naming iiwanan. Ang kulto ay sumumpa ng katapatan sa iyo. At hindi itong magbabago. Naniniwala kami na karapat-dapat ka. Dahil sa napasbasan ka bilang babaylan ng kalupaan, hayaan mo. Maaayos din ang lahat. Tingnan natin kung ano ang gagawin ng binatang yon. Alam mo, kung gugustuhin nila ay maaari silang umalis na dito at iwanan tayo at pabayaan sa ating kinasadlakang kapalaran. Ngunit naroon pa rin sila sa bulwagan. At tila bang inaantay ang pagdating ng mga mula sa asosasyon. Kaya naman, tingnan natin. May kutob akong may mga magaganap pa na sorpresa para sa ating lahat. Kaya sige na, ayusin mo na ang sarili mo at harapin mo na sila doon. Dapat lamang at nararapat na harapin mo ang kampiyon sa duelo bilang respeto at pagbibigay ng parangal at galang sa kanila. Dito naman ay marahang pinunas nitong si Rosa ang kanyang mga luha. Inayos ang sarili at nagpalit ng kasuotan. Kagaya na rin ng payo sa kanya ng tinatawag nilang mayordoma, inayos niya nga ang kanyang itsura upang maging presentable sa harap ng mga antingerong kanilang bisita. At tama nga itong matanda dahil sa naroroong nag-aantay lamang itong si Lezen. Inaabangan ang pagdating ng tinutukoy nila Calixto na nagmula sa asosasyon upang patawan ng kaparusahan at paghatol ang buong kulto at ang babaylang namumuno dito. At maliban dito ay ang palitan siya ng panibago nilang babaylan na hihiranging tagapangalaga ng kalupaan. Ay, inaantok na ako. Gano'n bang katagal bago makarating dito yung mga sinasabi niyong taga-asosasyon? Ano yon na traffic sila? Ang babagal naman nila. Hindi ba pwedeng sunduin na sila? Baka naligaw ng mga yon. Baka naman, Dili. Baka nagbago yung schedule at hindi silang pupunta ngayon. What if hindi silang magpakita kasi alam nilang naririto tayo? Scared sila kasi baka matalo din yung dadalhin nila. Oo nga no. Baka naman sinasadya nilang magpatagal para umalis tayo dito. Siguro hindi nila kayang harapin yung grupo natin. At kinukutuban sila na mapapahiya lamang sila. Baka pati sila mapalitan sa pwesto nila. Malay mo, paring Jimeno, ikaw yung maging babaylan ng tubig, ako naman yung babaylan ng apoy. Tsaka ako na din yung babaylan ng pagkain. Sinabi na sa'yo, wala naman nga na ganoon. Wala naman na babaylan ng pagkain, di ba? Yung babaylan ng basbas at kasaganaan ang meron. Pero hindi naman bagay sa'yo yun. Parang magiging tagutom yung mga tao pag ikaw ang naging babaylan ng kasaganaan. Excuse me, Calixto. Kung natatandaan mo ako si Gwen at ako ang nangunguna sa ekspedisyong ito sa misyon namin upang matukoy ang kinaroroonan ni Maria. Yaman din lamang na naririto tayo at nagkaharap-harap na. Ibig naming malaman at magbakasakaling may nalalaman kayong impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng babaeng ito. Here we go again. Ayan na naman si Maring Gwen. Hindi nang nagpahinga sa trabaho niya. Embes nagre-relax tayo dito. Ayan, ini-interrogation na naman si Calixto. Oo nga eh. Napakasipag na bata. Sip-sip. Siguro mabilis ma-promote yan. Kasi masyadong papapel. Tingnan mo, may dala pa siyang picture nung wanted. Ba.
Walang kupos pagmumukha ni Maria. Oh, Minandro, ayan yung Maria mo. Naku, Diyoserong pala ka. Yari ka sa akin kapag ikaw pumalpak ka na naman kapag nakita natin yan ha. Kukutongan na talaga kita. Oo, alam ko at hindi na yun mauulit. Huwag mo nang ipaalala sa akin. Pero alam mo, iba talaga ang kutob ko sa babaeng yan. Napakagaan ng kalooban ko. Parang ang kulang na lang mahalin ko siya eh. Abat, marunong ka nang bumanat ng ganyan ngayon, Minandro. Huwag kang magkakamali. Baka mapahamak yung mga kaibigan natin dahil dyan sa kalandian mo. Mahalaga ba ang babaeng yan at hinahanap nyo dito sa kabundukang ito? Ano ba ang kailangan nyo sa kanya? Tila yata hindi yang naliligaw pa dito sa aming teritoryo. Ang babaeng yan ay namumuno sa isang malawak na organisasyon ng mga sindikato. Tama ba ako? Kung hindi pa akong nagkakamali, kung tama ang pagkakaalam ko, si Maria ang nangunguna sa pagdukot sa mga kabataan mula sa mga bahay ampunan at sa mga nasa lansangan. Kalat ang kanyang pangalan sa iba't ibang panig ng kontinenteng ito at sa ibayong karagatan. Sinasabing may kakayahang malapalos ang babaeng yan dahil sa tinigal-tagal ng pagtugis sa kanya. Hindi siya magawang mahuli-huli. Ilang beses ko na rin nakita ang kanyang mga larawan sa tuwing ako'y bumababa sa kabayanan. Oo, tapos, hindi mo namang sinagot yung tanong nitong si Officer Gwen. Kung nakita nyo yan o kung may balita kayo at impormasyon sa kinaroroonan niya dito sa kabundukan ng Tres Marias, para hindi na kaming mahirapan pang maghanap. Lalong-lalo na, trinapik nyo na kami. Naaabalan nyo na kami ng bonggang-bonggang-bong-bong-bong. Oo nga naman. Puro ka pang pasikit sa mga impormasyon mo. Hindi mo namang sinagot direct to the point. Asan ba yung babaeng yan? Nang makuha na namin at kalad ka rin pababa sa bundok na ito. Kung makakaalis kayo dito, kung matatapos nyo at matatalo nyo ang mga paparating mula sa asosasyon, ako mismo ang sasama sa inyo sa kanyang kinaroroonan. Alam ko kung saan posibleng magkuta ang babaeng yan dito sa kabundukan. Lalong-lalo na at nagkalat ang mga espesyal na uri ng tao at ang isang kagaya niyang may tangang agimat ay siguradong iiwas sa mga iyon. Aba, maduga ka talaga at nagawa mo pang makipagnegosasyon sa amin. Paring Zen, putungan na kaya natin to. Itali natin. Tapos, ipapapak natin sa mga antik para umamin. Ano sa tingin mo? Meron pa dito mga minatamis na pulot pokyutan, no? Ipahid natin sa katawan niya. Tapos ilagay natin sa bahay ng mga antik. Tingnan lang natin kung hindi umamin ng lalaking to. Kung gayon, maaasahan ba namin na totoo yung mga sinasabi mo? Dahil sa pagkakaalam ko ay maaaring nasa tuktok daw ng kabundukan ang kutang pinagkakataguan ni Maria. Ayon dito sa prinsesa ng mga waya. Oo nga, sino kaya sa inyong dalawang nagsasabi ng totoo? Itong babaeng naghahanap ng kanyang amang hari? O ikaw naman na pinoprotektahan ang babaylang malandi? Ay, nagugutom na naman ako. Hindi pa ba silang naghahanda ng para sa hapunan nyo? Hindi kaming kumakain ng lampas sa isang pagkain dito sa templo. Iyon ang disiplina namin sa buong kulto at maging sa babaylan. Tapos na ang almusal, pananghalian at hapunan sa kinain nyo. Kaya paumanhin, ngunit wala na kaming maihahanda pa sa inyo. Dahil kung magkagayon, masisira ang disiplina ng buong kulto. Tiisin mo na lamang ang gutom mo. What? Ang lungkot naman ng buhay nyo dito. Akalain mo yun? Isang beses lang kayong kumakain sa isang buong araw. Grabe, sad life. Ay, hindi ako mabubuhay dito.
Calixto! May mga paparating na namataan ang ating mga gwardya. Mukhang naririto na ang mga taga-asosasyon. Kailangan na nating maghanda. Naririyan na sila. Binata, nakasalalay sa iyo ang kaligtasan ng buong kulto at ng aming babaylan. Kaya naman sana ay tuparin mo ang iyong mga sinabi. Huwag mo kong i-pressure. Gagawin ko ang gusto kong gawin. Ayon sa ulat ay nasa halos 1 kilometro na lamang ang layo ng pangkat ng mula sa asosasyon at tila bang kasama na nga ang papalit sa posisyon bilang babaylan. Ngunit sa isang iglap, pumorma ang isang malahaliging hangin sa bulwagang iyon at nang mawala ito, naroroong lumitaw ang ilang kalalakihan kasama ang panibagong babaylan ng lupa na kukuha sa trono nitong si Rosa. Kung gayon, isa sa kanila ang may kakayahan sa hangin. Elemento ng hangin. Ang tinataglay ng lalaking yon. Basic, kaya ko din niyang gawin eh. Kahit elemento pa ng apoy, kahit elemento ng tubig, lupa, kahit mga mineral. Habang sila pa isa-isa lang ang gamit nila. Maligayang pagdating sa templo ng babaylan ng lupa. Isang karangalan ng muli kayong masilayan. Sos! Tama ng pagpapanggap. Alam naman namin na hindi niyong gusto ang naririto kami. Ngunit wala kayong magagawa. Nabigo ang inyong kulto at ang inyong babaylan upang mapangalagaan ang kanyang posisyon. Isang kahihiyan na matalo kayo ng isa lamang nahamak na antingero. Hindi kayong karapat-dapat upang manatili sa kabundukang ito. Kaya naman kilalanin niyo ang panibagong babaylan na mas karapat-dapat upang atangan ng misyon sa pagpoprotekta sa parting ito ng mundo. Nasaan ang inyong babaylan? Kailangang tanggapin niya ang naipataw na kaparusahan sa paglabag sa ating batas na hindi dapat nakikipaglaban sa mababang uri kagaya ng isang antingero. Lahat kayo ay mapaparusahan at pasalamat kayo. Hindi kamatayan ang ipinataw sa inyo ng matatanda. Bagkus, habang buhay na pagkaalipin lamang sa ilalim ng pamumuno ng bagong babaylan. Na si Daniela, kaya naman magbigay galang kayo sa kanya. Kayo ang magsisilbing tagapagbantay sa labas ng templo. Wala kayong karapatang pumasok dito. Doon kayong mananatili sa baba, sa labas ng mga bakod, kasama si Rosa. Magpasalamat kayo. At masyadong mabait ang matatanda. Kung ako lamang ang masusunod, kamatayan na sana sa lahat ng naririto. Nang sa gayon hindi nang pamarisan pa ng mga susunod na salinlahi. Kahihiyan kayo sa kasaysayan ng asosasyon. Ngayon, ihanda nyo na ang trono upang maasikaso na rin namin ang paglilipat ng karapatan dito kay Daniela. Teka lang, masyado kayong nagmamadali. Ano, nakametro bang taxi nyo? Baka naman nakakalimutan nyo. Hindi ang babaylan ng lupa ang nanalo sa duelo. Siguro naman ay napanood nyo ang laban. Anong karapatan nyo upang mag-demand ng ganyan? Ngayong nasa harapan nyo ang tunay na kampiyon. Kung gusto nyong kunin ang templong ito, bakit hindi nyo kong kalabanin? Total mababang uri lang naman ako ng antingero. Sigurado akong madali lang para dyan sa inyong bagong babaylan ng talunin ako. Tama ba? At sinong nagbigay sa iyo ng karapatan upang kausapin kami sa ganyang tono? Antingero? Masyado ka yatang nabibilin sa sarili mo.
sa tsambang pagkapanalo mo sa isang pabaya at mahinang babaylan na kagaya ni Rosa. Ngunit ibahin mo si Daniela. Pinalaki siya sa loob ng asosasyon. May gabay ng matatanda at bukod tangi ang kakayahan at antas ng kanyang mana liban sa iba pa na kandidato sa pagiging babaylan ng lupa. Bla 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 bla. Puro kayong salita at pagmamayabang. So ano nga, kakalabanin niyo ba ako o tatanggapin niyo lang at aaminin niyo sa sarili na takot kayong kalabanin ng isang mababang antingero? Dahil sa baka matsambahan uli kayo at matalo, mamumroblema kayo ng susunod na ipapalit sa kanya. Teka, pag natalo ba yung pinalaki ng mga matatanda ng asosasyon, ibig sabihin, pati yung mga matatanda kailangang palitan kasi mga walang kwenta yung pagsasanay na ginawa nila dyan? Kaya naman pala ayaw yung tanggapin yung hamon nitong si Paring Zen eh. Mga ulupong, duwag. Sa pagkakaalam ko, walang inuurungan ang mga babaylan. Sa pagkakaalam ko, kayo ang mga binasbasan at binigyan ng patnubay ng mga diwata. Tama ba ako? Sa pagkakaalam ko, walang silbi sa inyo ang kakayahan ng mga antingero. So bakit nga? Bakit takot kayong makipaglaban sa akin? Ang hindi pagtanggap sa hamon ng duelo ay hindi nangangahulugan ng kaduwagan at kahinaan. Sadya lamang na meron kaming pamantayan pagdating sa pakikipaglaban at mga hamon at duelo. Ngunit ikinalulungkot ko dahil hindi kang sapat at ang iyong kakayahan ay hindi nararapat upang paunlakan ang paanyaya ng duelo. Sige nga, umiyak ka nga kung nalulungkot ka para doon. Ikinalulungkot. Ang sabihin nyo, naduduwag kayong harapin ako. Dahil alam nyo ang posibilidad na mailang paso lamang ang pinagmamalaki nyong babaylan at mapahiya ang buong asosasyon. Ang sabihin nyo, iniingatan nyo lamang ang ngalan nyo. Dahil oras na matalo ko yung Daniela na yan, mawawalan ng kredibilidad ang buong asosasyon at ang matatanda nyo. Ano? Tama ba ako? Kung gayon, ano pang saysay ng pagpunta nyo dito? Kung isang kagaya kong hamak na isang antingero lamang ay hindi nyo kayang harapin, pagkatapos sasabihin nyo, kayo ang mga hinirang, pinili ng kataas-taasan upang gumabay sa mga tao. Ako nga lang ayaw nyo nang harapin. Paano pa yung mga mas malalakas na halimaw at nilalang? Grabe naman si Paring Zen. Ang rahas naman niyang magsalita. Parang ayaw niya ng pagsalitain yung mga lalaking yan ah. Grabe. Parang trash talker. Alam niyo, dapat hindi tinutularan yung kagaya niyang si Zen. Masyado siyang mapanakit magsalita. Nakaka-open kaya siya. Ay, napaka-insensitive niyang tao. Talaga ba, Kulas? Coming from you? Mas malala ka pa nga dyan eh. Wala nga pakundangan yung bibig mo. Kaya matanda, kaya bata, kaya uugot-ugot na. Pinapatulan mo. Tapos sasabihin mo, dapat pagtularan niyang si Zen? Mas nakakatakot nga yung bunganga mo. Oo nga, Kulas, kung ako sa'yo, shut up ka na lang. Mas malala kang ang manglait dyan eh. At least, yung si Among Zen, magkatotohanan yung sinasabi. At saka, hindi naman masyadong harsh. Just telling the truth. Oy, manong nabitin yung sombrero sa ulo. Ano? Hindi pa ba kayo magdidesisyon? Ano ba yan? Para saan ba yung kasama yung babaylan ng lupa pang display? Hindi marunong lumaban? Oy, babae. Talaga bang babaylan ka at may kakayahan kang makipaglaban? Paano mong ipagtatanggol tong buong kabundukan kung sabay-sabay nasusugod yung mga espesyal na tao sa inyo? Sa tingin mo, kaya mo silang pabagsakin lahat? Si Paring Zen ko nga lang hindi mo nang kayang kaharapin. Nag-aantay ka pa ng pagpapasya niyang mga gurang na lalaking kasama mo. Halata namang mahihina ang mga yan. Bakit hindi na lamang tayong magpustahan? Kung ayaw niyong kalabanin si Paring Zen, subukan niyo na lang makipag-jack and poy sa salamin. Pag nanalo kayo, sige,
tatanggapin namin ang pagkatalo namin. Ano, game? Sa ginagawang panggigiit nitong sila Zen at nitong si Kulas, sa ginagawa nilang pamamahiya sa pangkat ng nagmula sa asosasyon na kung tutuusin ay iginagalang at kinakatakutan ng mga mula sa kulto, na maging ito ngang si Calixto ay hindi magawang tingnan sila ng direkta sa mga mata at naroong nakayuko lamang. Ngunit itong si Zen at si Kulas ay walang pakundangan ang pagbanat ng mga salita upang pilitin ang mga kalalakihan sa isang duelo, na alam nilang nahihirapang magdesisyon dahil sa isang maling desisyon ay maaaring ang buong asosasyon nga ang magkamali at mapahiya, kagaya ng sabi nitong si Zen. Ngunit desidido ang binata. Wala siyang balak na pakawalan ang usaping ito. Wala siyang balak na mailihis ng mga kalalakihan ang kanilang paksa. Ibig niyang kaharapin sino man sa naroroon upang mapatunayan ang kanyang kalakasan. Sige, kahit sino na lang sa inyo. Kung ayaw niyong ipaharap sa akin yung babaylan niyo na babasagin yata, bakit hindi na lang kayo? Total, sa tingin ko naman mas malalakas kayo. Dahil nga sumula kayo sa asosasyon at mga kagalang-galang kayo. Kung ayaw niyong lumaban ng mano-mano, bakit hindi na lang kayo lahat? 1, 2, 3, 4. Isama niyo na yung babailan niyo. Game ako. Seryoso ba ang lalaking to? Hinahamon niya ang mga nasa asosasyon. Mga tinaguri ang babaylan na makakapangyarihan. At 5 pa ang gusto niyang makalaban. Nahihibang yata itong si Zen. Mukhang nagtitrip-trip na lamang. At inaasar ang mga kalalakihang ito. Hindi po siyang nang aasar. Hindi po siyang nagbibiro. Ninang, seryoso po si Zen sa ginagawa niyang paghamon. Gusto niyang kaharapin ang lahat ng naririyan. Alam kong unang-una pa lamang, yan ang pakay niya. Ang isagad ang kakayahan niya at sagarin ang laban na mararanasan niya. Kaya sigurado ako, hindi biro ang mga tinuran niya. Gusto niyang kaharapin ang 5. Seryoso ba talaga siya? Binibining Valentina, kaya ba ng lalaking yan ang tapatan ng kakayahan ng mga babaylan ng sabay-sabay? Iba't ibang elemento ang kanilang tinataglay. Yan ang natitiyak ko. At sigurado ako, lamang na lamang sila kung sabay-sabay silang lalaban. Huwag kang mabahala, prinsesa. Kung paano kitang pinagkatiwalaan sana ganun din ang pagtitiwala mo sa akin. Madali lang to. Saglit lang to. Yan ay kung papayag sila. O nakukulangan pa sila sa kanilang 5. Ano, balak nyo pa bang magtawag? Hindi pa ba kayong supisyente para sa akin? Tinatanggap namin ang hamon mo. Kaming 5 kontra sa'yo. Wala nang bawian pa, binata. Oras na matalo ka. Papastangin namin kayo lahat at hindi na kayo makakalabas pa dito. At lahat ng nasa kulto at si Rosa ay magiging alipin ni Daniela. Bumpunit. O di ba nabuking kayo? Ang hina ng kukuti nyo. Para nyo na rin inamin na takot talaga kayong makipaglaban ng solo dito kay paring Zen namin. Kaya gusto nyo sabay-sabay kayong 5. Napakagahaman nyo naman. Nakakahiya naman kayo. Naturingan kayong mga kagalang-galang na asosasyon ng mga babaylan. Tapos kung makipaglaban kayo, kala nyo rambo lamang sa eskwelahan. Weak. Umpisa natin ang laban sa loob ng 30 minuto. Kung handa ka nang mamatay, tiyakin mo lamang na sisipot ka. Kayo, ayusin nyo ang silid tanggapan para dito kay Daniela. Dahil oras na matapos ang laban at mapaslang ang mayabang na antingero ito, mag-uumpisa na ang panunungkulan ng panibagong babaylan ng lupa. Mga kasama, tayo na. Kailangan nating planuhin ang mabilisang pagbagsak ng antingerong mayabang na yan. Kung gayon, dahil sa tinanggap ng babaylan, ang hamon ng antingero, ako ang magiging saksi sa inyong duelo.
Diwata Lumina, anong ginagawa niyo dito? Bakit po kayong naririto sa templo ng babaylan ng lupa? At bakit, Samuel? Kailan pang ipinagbawal ng mga tagalupa ang aming pagtungo sa anong ibigin namin sa kalikasang ito? Sabihin mo nga. I like this girl. Ano, Samuel boy? Eepal ka pa ba? Akala mo naman ikaw ang may-ari ng lupa at pinagbabawalan mo tong si beautiful girl na umepal na manood dito sa labanan. Ngayon meron na tayong legit na witness. Natahimik na lamang itong isa sa mga tauhan ng asosasyon nang malantad sa kanilang harapan at lumitaw ang diwatang si Lumina. Hindi na itong umubra pa sa kanyang pagkontra. Dahil sa tinanggap na ng kanilang panig ang hamon nitong si Zen, naging opisyal ang kanilang duelo sa patnubay ng isang diwata. At ang mga diwata ang kinikilalang tagapagbigay ng karapatan sa mga babaylan upang pangasiwaan ang mga elemento ng kapaligiran. Ibig sabihin, ang diwatang si Lumina ay mas mataas kahit pa sa pinakamataas na pwesto o posisyon ng nilalang na nasa loob ng asosasyon ng mga babaylan. Sa makatuwid, ang magiging resulta ng labang iyon ay magdidikta sa kapalaran ng buong asosasyon. Nako, masama ito para sa mga babaylan. Isang diwata na ang nagpakita at mga ngasiwa ng duelo. Kapag naging tagilid sila dito, guguho ang asosasyon ng mga babaylan at maaaring mabago ang takbo ng pangangasiwa sa mga elemento ng kapaligiran. Magsabi ka sa akin, binata. Inaasahan mo ba ang kaganapang ito? Naku, Ninang, malay natin, sinuwerte lang po ako. Ang mabuti pa'y maghanda na ho ako at mukhang seseryosohin ng 5 yan ng laban, lalo pat may diwatang lumitaw dito. Ang mabuti pa nga, iho, ay maghanda ka na sa pakikipaglaban. Kailangan mong Teka, anong gagawin mo? Matutulog po. Medyo masakit po kasi yung mata ko kanina. Kailangan ko pong matulog para naman masarap ang pakiramdam ko mamayang laban. Pakigising na lamang po ako kapag handa na yung mga babaylan na yan. Nako po, iho. Yan ba yung sinasabi mong paghahanda? Matutulog ka. Anong masama doon, Ninang? Tama naman ang gagawin nitong si Paring Zen ah. Kailangang matulog ka. Dapat nga 8 hours na tulog para naman sapat yung oxygen na nasa katawan mo. Tsaka para makapag-isip ka ng matino sa pakikipaglaban. Alam mo, Paring Zen, napakahusay ng iniisip mo. Ganyan din ginagawa ko eh. Ang mabuti pa, Among Zen, sabay-sabay na tayong matulog nila Paring Kolas. Inaantok na din ako, tsaka ang sakit sa mata niyang mga taga-asosasyon. Kayong bahala. Matulog na rin kayo. Basta ako, inaantok na ako. Valentina, tara matulog muna tayo. Nako, hindi na, Zen. Ikaw na lamang at babantayan na lamang kita habang natutulog. Hindi naman ako inaantok. At saka nakakahiya sa kanila. Ang dami-daming tao dito. Ano ka ba? Lintik, iniinsulto pa tayo ng lalaki niyan? Natutulog siya habang nag-aantay ng labanan natin? Anong ibig niyang pakahulugan dyan? Na masyado tayong mahina at hindi nang kailangan ng matakot na hindi niya kailangang mabahala sa gagawin nating pagpaslang sa kanya. Ibig bang sabihin ito? Ganon kalakas ang tingin niya sa sarili niya. Hibang bang lalaking yan? Hayaan mo siyang gawin ang kung ano man ang ibigin niya. Tutal, bilang na rin ang mga minuto at oras ng buhay niya. Sa oras na magkaharap tayo, hindi ko na siyang bibigyan pa ng ilang segundo para mabuhay. Ngayong naririto, ang isang diwata, kailangan nating ipakita sa kanya
na hindi matitinag ang asosasyon at karapat-dapat tayo sa pagkahirang natin. Tayo na. May mga ihahanda pa tayong sorpresa para sa antingero. Itutuloy. Mga Gilaw na Ka-Midnight, pakihit ng like at mag-comment na po tayo sa video na ito. At maraming salamat, muli niyo po akong sinamahan na matapos ang ating istorya sa araw ng Sabado. Opo, tama po. Sa araw ng ating pahinga, sa araw ng ating rest day, ay naglagay po tayo ng kwento. Dahil alam nyo na, mahirap ang kumita ng pera. Kaya naman hanggat may pagkakataon, hanggat may pumapasok na ideya sa ating isipan ay lilikha tayo ng mga istorya. Kaya naman po sana ay naibigan nyo ang maikling kwento natin sa gabing ito. Huwag kayo mag-alala, sa kinabukasan po ay may panibago tayong episode kung saan naman pipiliin natin kung ang laban ba sa pagitan ni Fred at ng aswang na pinuno ng mga engkanto ang magaganap o ang laban sa pagitan ni Zen at ng 5 babaylan ang magaganap. Ngayong naroroon nga ang presensya ng isang diwata na si Lumina. Kaya i-comment nyo po sa baba kung aling kwento ang gusto nyong mapakinggan bukas. Kung laban ba ni Fred o laban ba ni Zen. Babasahin ko po sa kinabukasan. Patuloy po nating suportahan ang ating Proyekto Piso, aking mga ka-midnight. Dahil po, personally, ito po ang nakakatulong sa inyong lingkod upang ma-survive natin ang araw-araw sa paglikha ng mga kwento. At taos puso po ako nagpapasalamat sa mga tao at ka-midnight natin na tumutugon dito. Nasa pinned comment section po ang detalye para dito sa mga gustong tumulong. Gayon din po ang ating membership program. Ang ating affiliate project naman po sa isang online shopping application ay makikita nyo po sa lower left corner isang link para sa mga products. Ano man pong bagay, product o item na bilihin nyo gamit ang link ko ay magkakaroon po ako ng puntos na convertible into rewards. Kaya naman po sana sa mga mahilig po dyan sa online shopping ay gamitin nyo na lamang po ang link sa video na ito upang mamili kayo online. Maraming salamat po at magkarinigan tayong muli sa kinabukasan. Ito po ang inyong Midnight DJ.